Nagsisimula ang anime sa isang lalaki na nagngangalang Eki, na binansagan bilang pinakamasama sa akademya dahil hindi siya binigyan ng anumang mahiwagang talento, at itinuring na isang kasuklam-suklam na hindi karapat-dapat na magkaroon ng pangalan ng kanyang pamilya. Siya ay pinalayas mula sa nayon dahil hindi niya magawa ang pinakasimpleng magic spell, at hindi man lang kayang maging isang maladyos na salamangkero tulad ng iba pa niyang pamilya. Dahil sa kawalan niya ng talento, itinatakwil siya ng sarili niyang pamilya at iniwan siyang mag-isa sa buhay. Gayunpaman, naudyukan siyang ipakita ang kanyang halaga sa kabila ng kawalan ng mga likas na talento tulad ng kanyang pamilya, at nagpasya siyang manalo sa iginagalang na 7-star tournament. Isang araw, nakita niya ng ilang malaking balita tungkol kay Prinsesa Estela, na siyang pinakamalakas at pinakamagandang may pink na buhok na Magic Knight. Matapos malaman ang higit pa tungkol sa kanyang tila perpektong buhay, nagsimula siyang makaramdam ng inggit at naisip kung gaano hindi patas ang mga bagay-bagay. Kaya't tumakbo siya, iniisip na ang masamang panahon ay maaaring makatulong sa kanya na harapin ang kanyang inggit. Habang hinahasa ang kanyang kakayahan sa espada, siya ay naghangad na mag-transform sa isang Magic Knight, isang pambihirang individual na may kakayahang gawing materyal ang kanilang kaluluwa bilang baluti at humahawak ng mga kakayahan na higit sa tao. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, bumalik siya sa kanyang silid at nakita ang isang babae doon na nakalimutang i-lock ang pinto. Ang babae, na lumabas na si Princess Estela na bagong enroll sa paaralan, ay napahiya at nagreklamo sa direktor ng paaralan. Nakapagtataka, ang punong guro ay nagsasalita tungkol sa kasaysayan at mga prinsipyo ng paaralan, nagbabala tungkol sa pinsalang maaaring idulot ng kanyang mga aksyon sa reputasyon ng paaralan. Iginiit niya na inaako niya ang responsibilidad bilang isang lalaki. Nagbigay si Eki ng paghingi ng tawad, ngunit nananatiling matatag si Estela, na nagmumungkahi ng isang seryosong tunggalian upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Sinusubukan ni Eki na mga tuwiran sa kanya, ngunit nagagalit lamang ito sa kanya. Sa isang huling pagsisikap na maiwasan ang gulo, pinuri niya ang kanyang kagandahan, at sa kanyang sorpresa, ito ay gumagana. Dahil siya ay walang asawa at single sa mahabang panahon kagaya mo, si Estela ay namulan ng husto. Gayunpaman, pinutol ng direktor ang kanilang pag-iibigan at ibinunyag na sila ay roommates. Pinagsama-sama niya ang pinakamahina na si Eki at ang pinakamalakas na si Estela sa isang silid, sa pag-aakalang ito ay isang magandang tugma. Gayunpaman, humahantong ito sa isang pagtatalo, at ang direktor ay nagmumungkahi ng isang labanan upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Iminumungkahi ni Estela na ang matatalo ay magiging lingkod ng nagwagi, at si Eki ay masayang sumang-ayon. Sa larangan ng digmaan, pinaalalahanan sila ng direktor na ito ay isang mock battle lamang na tinitiyak na walang pisikal na pinsala, ngunit maaaring maubos ng isang tao ang pisikal na lakas ng kalaban upang manalo. Isang matinding labanan ang naganap, at ipinakita ni Eki ang mga kahangahangang kasanayan sa espada, mahusay na sinasalungat ang mga pag-atake ng fire sword ni Estela. Pinupuri niya ang kanyang talento at pagsusumikap, at inihayag ang kanyang blade steel technique na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga galaw ng kanyang kalaban. Nang malapit nang makatama si Eki ng isang tiyak na malakas na pag-atake, ginamit ni Estela ang kanyang talento ng mahika, at walang epekto ang pag-atake ni Eki. Inipon niya ang lahat ng kanyang mahika at gumamit ng isang mabigat na hakbang kay Eki. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ginamit ni Eki ang magic na naimbento niya sa kanyang sarili at naiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake sa supersonic na bilis. Sa huli, natalo niya si Estela sa isang malakas na pag-atake, na nakuha niya ang tagumpay. Pagkatapos ng labanan, napunta si Estela sa isang ospital kung saan tinanong niya ang direktor kung paano nanalo si Eki sa kabila ng kanyang mababang ranggo. Ipinaliwanag ng direktor na ang ranggo ay batay sa pangkalahatang kakayahan ng isang kabalyero, kaysa sa kanilang kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Nag-aatubili niyang ibinunyag na sa kasalukuyan ay walang sistema para masuri ng patas ang kakayahan ni Eki. Pagkatapos ay ibinunyag ni Estela ang kanyang dahilan sa pag-aaral sa ibang bansa, upang makilala sa kanyang sariling mga kakayahan sa halip na maging likas na matalino. Maya-maya, pumasok si Estela sa kwarto ni Eki para humingi ng tawad, ngunit nadatnan nitong mahimbing na natutulog. Habang hinahangaan siya nito saglit, hindi sinasadyang nagising siya, na labis niyang ikinahihiya. Humingi si Estela ng paumanhin sa kanya, at pumayag na maging katulong niya or alalay ayon sa naunang kasunduan na tuparin ang kanyang mga hinahangad.
Gayunpaman, tinawanan lang niya ito at hiniling na maging kasama niya ito, na masaya niyang tinanggap. Kinabukasan, habang magkasama silang nagtatapos sa kanilang pagtakbo sa umaga, casual na binanggit ni Eki na ang pagtakbo ng 20 kilometro araw-araw ay bahagi ng kanyang nakagawian, ginagawa itong kasing ordinaryo ng pagsisipilyo ng kanyang ngipin. Tumugon si Estela sa pagsasabing na kaya niyang makipagsabayan sa kanya ngayon, na nagmumungkahi na maaari niyang pantayan ang kanyang bilis. Pagkatapos ay isiniwalat ni Eki na ang kanyang kapatid na babae ay magsisimula sa paaralan sa araw na ito, na pinalaki ang kanyang mga hinala. Tiniyak ni Eki sa kanya na tunay nga silang magkapatid. Sa silid-aralan, ang kanilang bagong guro na si Yori Areki ay mainit na tinatanggap ang lahat ng mga bagong dating, at ipinaliwanag ang mga patakaran para sa paparating na kompetisyon. Ipinapalam niya sa kanila na ang pagpili ay ibabatay na ngayon sa kasalukuyang labanan, at ang nangungunang 6 na individual ay pipiliin bilang mga kinatawan ng paaralan. Ngunit nang malapit na niyang ipaliwanag ang mga diskarte sa pakikipaglaban, may kakaibang nangyari, nagbuhos siya ng pulang likido sa buong sahig, na nagpagulat at nagpabalisa sa lahat ng estudyante na naruroon. Nang maglaon, binisita siya ni Estela sa ospital, at ipinaliwanag niya na halos araw-araw itong nangyayari. Nagsusuka siya ng halos 1 litro ng pulang likido araw-araw. Pinayuhan siya ni Eki na magdahan-dahan at huwag masyadong ipilit ang sarili, at ibinunyag kay Estela na dahil sa kanyang sensei Yori kaya siya natanggap sa paaralang ito. Nang maglaon, biglang lumapit sa kanya ang isang babae na nagngangalang Kagami, pinuri ang kanyang pagganap sa mock battle at tuwang-tuwang humingi ng panayam. Namula si Eki, at lumayo si Estela na halatang galit sa selos. Nang may paggalang, tinanggihan ni Eki ang alok sa pakikipanayam at nagmamadaling maabyutan si Estela. Gayunpaman, muli itong nagambala ng isang babae na nagngangalang Shizuko na lumapit sa kanya, tinawag siyang kanyang kapatid. Kinumpirma ni Eki na kapatid niya ito, ngunit nagulat ang lahat sa pamamagitan ng pagkiss sa kanya sa labi, na iniwang hingal na hingal ang mga nanonood, at gulat na gulat ang naruroon sa eksena na iyon. Si Shizuko ay nagulat at nabalisa, na ipinahayag kung gaano niya siya na-miss sa kanilang 4 na taong paghihiwalay. Pumasok si Estela, hinayla si Shizuko palayo at pinagalitan siya, dahil sa pakikibahagi niya sa itinuturing niyang hindi naaangkop na aktibidad kasama ang kanyang kapatid. Nakipagtalo si Shizuko kay Estela tungkol kay Eki, at sa kainaitan ng sandali, hindi sinasadyang ibinunyag ni Estela sa lahat na sila ni Eki ay may master-servant na relasyon, na ikinagulat ng lahat. Ipinatawag ni Shizuko ang kanyang water sword, at ganoon din ang ginawa ni Estela, na tumitindi ang tensyon habang nagpapalitan sila ng mga insulto tungkol sa hitsura ng isa't isa bago umatake. Ang direktor ay namagitan, dinala sila sa banyo ng babae at mahigpit na binabalaan na ang paggamit ng mga armas sa labas ng mga itinalagang lugar ay mahigpit na ipinagbabawal. Bilang parusa, inutusan niya silang linisin ang lahat ng banyo ng mga babae sa loob ng 1 linggo. Pagkaalis ng direktor sa halip na isang labanan sa espada, ipinagpatuloy nila ang kanilang laban sa salita, muling sinasabi ang mga insulto tungkol sa kanilang hitsura. Matapos ihatid ang kanilang detensyon, binalaan ni Shizuko si Estela na huwag kumilos ng walang kahihiyan, at ibinunyag kung paano si Eki ay nakadama na hindi siya pinansin at tratuhin na parang wala siya. Nagulat si Estela sa revelasyon na ito. Nang maglaon, hinarap ni Estela si Eki, na nagsalita tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata. Ibinahagi ni Eki kung paano siya pinagmalupitan ng kanyang pamilya dahil sa hindi pagkakaroon ng parehong kapangyarihan gaya ng kanyang makapangyarihang lolo na si Ryuma, isang kilalang samurai. Ibinukod siya ng kanyang pamilya sa mga kaganapan at pinaramdam sa kanya na hindi siya nakikita. Kinuwento ni Eki ang isang salo-salo sa bagong taon nang magpasya siyang tumakas sa bahay dahil sa kapabayaan. Nang nawala at walang na siyang mapuntahan, nasa bingit na siyang sumuko nang nagpakita ang kanyang lolo na si Ryuma at hinimok siyang magtiyaga. Ang mga salita ni Ryuma ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang maging isang malakas na magic knight tulad ng kanyang lolo. Inihayag ni Eki na kailangan niyang matutunan ang lahat sa kanyang sarili, at walang nagturo sa kanya. Hanggang ngayon, ang mga tao ay nahihirapan na tanggapin siyang maging isang kabalyero, na ang dating direktor ay nagtatakda ng mga panuntunan upang siya ay mabaigo. Gayunpaman, mas supportive ang bagong direktor at inatasan siyang makatrabaho si Estela. Kinabukasan ay nagpractice sina Eki at Estela gamit ang kanilang mga espada para sa paparating na kompetisyon para maging school representative sa 7 Star Festival.
Pagkatapos ng pagsasanay, ikinwento ni Estela ang tungkol sa kanyang kalaban na si Momotani, isang mag-aaral sa ikatlong baitang. Nagsimula akong magbahagi ng mga detalye tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Momotani, ngunit mas gusto ni Estela ang mga sorpreses sa mga laban para sa mas mahusay na pagsasanay. Sumasang-ayon sila na hindi palaging alam ang kakayahan ng kanilang kalaban. Nang maglaon, kinakabahang tinanong ni Estela si Eki sa isang date para sa susunod na araw, ngunit nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kapatid na babae na nagbabago ng kanilang mga plano. Kinabukasan, nagseselos si Estela kasama sina Eki at Shizuko. Namimili sila, at nagalit si Estela nang makitang magkahawak kamay sina Eki at Shizuko. Isang mainit na pagtatalo ang naganap, at ipinakilala ni Shizuko ang kanyang kasama sa silid na si Alice. Nag-explore sila sa mall, at inakusahan ni Estela si Shizuko ng hindi naaangkop na pag-uugali. Mamaya sa isang restaurant, sumiklab ang selos ng aksidenteng natapon ni Shizuko ang ice cream sa pisngi ni Estela. Pinunasan ito ni Eki na nagdulot ng mas matinding tensyon. Pinuna ni Shizuko si Estela, habang si Alice naman ay sumusuporta at naghihikayat sa kanya. Sa banyo ng mga lalaki, kinausap niya si Alice tungkol sa kanyang kapatid na si Shizuko. Nakarinig sila ng ingay sa labas at nagtago sa Alice's Shadow Dimension. Natuklasan nila ang mga potensyal na mga tulisan sa mall at nagpasya silang mag-imbestiga. Ang direktor ng paaralan ay nagbibigay sa kanila ng pahintulot na pangasiwaan ang sitwasyon. Samantala, ang mga tulisan ay kumukuha ng mga bihag kabilang sina Estela at Shizuko. Si Estela ay namagitan kapag ang isang bata ay pinagbantaan gamit ang kanyang pag-atake ng apoy. Si Bishop, ang amo, ay nagpakita, sinisipsip ang pag-atake ni Estela, at pinarusahan siya. Upang mailigtas ang mga bihag, sinunod niya ang kahilingan ni Bishop na alisin ang kanyang damit. Si Eki, nang makita ito, ay nagpupumilit na palayain ang sarili. Lumilikha si Shizuko ng mahiwagang hadlang na nagpo-protekta sa mga bihag. Natalo ni na Eki, Alice, at Estela ang mga tulisan. Humihingi si Eki ng paumanhin kay Estela at hinahangaan ni Shizuko ang kanyang katapangan. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Kirihara, na iligtas sa araw sa pamamagitan ng pag-atake ng laser. Nang maglaon, ipinagmalaki niya ang kanyang kabayanihan at ininsulto si Eki, ngunit ipinagtanggol ni Estela si Eki. Gayunpaman, inilantad ni Kirihara ang nakaraang pagkatalo ni Eki laban sa kanya, at inihayag na siya ang kanyang unang kalaban sa paparating na paligsahan. Kinabukasan, magsisimula na ang kompetisyon at ang unang kalaban ni Estela ay si Momotani, na kilala rin bilang heavy tank dahil sa kanyang mabigat na depensa. Siya ay nagtataglay ng isang napakabihirang armored device na kilala bilang Goliath na naglalabas ng napakalaking lakas sa malapit na mga sitwasyon sa labanan. Pinalakpakan ng madla si Momotani para sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at seniority sa kompetisyon, sa paniniwalang siya ay magiging isang mahigpit na kalaban. Ngunit humarap si Estela sa kanya nang may hindi natitinag na kumpiyansa at tinatakot siyang sumuko. Dahil dito, idineklara siyang panalo, na ikinagulat ng lahat at pinatunayan ang kanyang husay bilang isang mabigat na kalaban sa kompetisyon. Nang maglaon, pinanood ni Eki ang isang video ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Kirihara kasama si Estela, at nabigla siya sa kanyang mga kakayahan. Tinanong niya kung gumagamit si Kirihara ng isang area invisible technique, isang paraan na ginagawang hindi matukoy ang presensya at amoy ng isang tao, na talagang lumilikha ng perpektong pagbabalat kayo. Kinumpirma ni Eki na ito ay isang tampok ng sandata ni Kirihara na nagbibigay sa kanya ng isang nakakalito na kalamangan. Ipinahayag ni Estela ang kanyang hindi pagkagusto sa estilo ng pakikipaglaban ni Kirihara, na kinabibilangan ng pag-atake sa mga kaaway mula sa isang ligtas na distansya gamit ang stealth camouflage. Sumasang-ayon si Eki, na nagsasabi na kung makakaharap ni Estela si Kirihara sa labanan, malamang na outrage siya, dahil ang kanyang malawak na hanay ng mga pag-atake ay madaling makalaban sa kanyang mga taktika na hindi nakikita sa lugar. Pagkatapos ay ibinunyag niya na kadalasang iniiwasan ni Kirihara ang pakikipaglaban sa mga kalaban, na gumagamit ng malalawak na pag-atake ng labanan tulad ni Estela. At na nakuha ni Kirihara ang palayaw na hunter dahil sa kanyang palihim na taktika. Hindi sinasang-ayunan ni Estela ang duwag na diskarte ni Kirihara, tinutukoy siya bilang isang mahina, ngunit kinikilala din niya na maaari niyang patunayan na maging isang mabigat na kalaban laban kay Eki. Nagpahayag siya ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan at nagtanong kung magiging okay ba siya sa pagharap sa kanya.
Tiniyak ni Eki sa kanya na mananalo siya, na nagsasabi na nakahanap siya ng paraan para talunin si Kerr Ihara at tiwala siyang mananalo siya. Nang maglaon, habang nasa determinadong pagtakbo, nakatagpo niya si Alice na nagtatanong kung mayroong anumang kasaysayan ng sama ng loob sa pagitan nila ni Kerr Ihara. Bamaantong hininga si Eki at kinuwento kay Alice ang tungkol sa kanyang nakaraan, na sinasabi sa kanya na noong nakaraang taon ang kanyang pamilya, na may mga koneksyon sa dating direktor ng paaralan, ay naghanap ng paraan para paalisin siya sa paaralan. Nakita ito ni Kerr Ihara bilang isang pagkakataon upang puntiryahin siya at sinimulan siyang i-bully. Hinamon niya siya sa isang tunggalian upang patunayan ang kanyang halaga, ngunit hindi siya interesadong lumahok. Sa kabila ng pag-aatubili ni Eki, si Kerr Ihara ay patuloy na nanggugulo at inatake siya ng paulit-ulit kahit na siya ay walang armas at ayaw makipaglaban. Bilang resulta, hindi siya pinarusahan or pinatalsik ng direktor ng paaralan. Matapos marinig ito, nagpahayag si Alice ng simpatsya at binati siya ng swerte bago umalis. Habang papalapit ang labanan, tinanong ni Estela si Eki kung gusto niyang manood ng mga nagpapatuloy na laban, ngunit tumugon siya na siya ay nasa waiting area na tumututok sa kanyang mga diskarte. Sa waiting area, nakatanggap siya ng mga tagubilin mula sa isang digital screen, na nagbabala sa kanya na ang labanan sa kompetisyon ay hindi isang simulation at maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Hinihiling sa kanya ng screen na magpatuloy lamang kung lubos niyang nauunawaan ang mga kahihinatnan, at kumpiyansa niyang pinipilit ang pindutan upang aprubahan ang kanyang pakikilahok. Biglang pinuna siya ng isang babae na nakasuot ng pulang kimono, nakinut siya si Eki dahil sa mabilis na pagpapasya, ngunit tumugon siya na tiwala siya sa kanyang mga kakayahan at walang pag-aalinlangan. Kinikilala niya siya bilang si Sikyo, isang demonyong prinsesa mula sa nangungunang liga, at natutuwa siya na alam niya ang tungkol sa kanya. Out of nowhere, niyakap siya nito at nag-alok na bigyan siya ng espesyal na pribadong mga aralin sa gabing iyon. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay walang pakundangan na pinutol ng direktor na nagtatanong kay Sikyo tungkol sa kanyang maling pag-uugali laban sa kanya, at nagpapaalala sa kanya tungkol sa laban na dapat niyang pangasiwaan. Si Sikyo, na dapat ay isang bagong instruktor, ay sumusubok na magtago sa likod ni Eki, ngunit kinaladkad siya ng direktor palayo sa kanya dahil magsisimula na ang laban. Hinalala ni Eki ang kanyang pagkabata at ang unang pagkikita nila ni Estela. Masigasig na tinatanggap ng announcer ang lahat sa laban, at labis na ikinainis ni Sikyo, inatasan siya ng tungkulin ng pagiging komentariste. Pumasok si Kerr Ihara sa arena ng may kumpiyansa, na nakatanggap ng mga cheers mula sa karamihan. Pumasok si Eki sa arena, at nagsimula na ang laban. Ginagamit ni Kerr Ihara ang kanyang area invisible technique para atakehin si Eki mula sa iba't ibang direksyon, habang kinukot siya at tinutuya siya. Sa kabila ng hamon, nagawa niyang ilihis ang karamihan sa mga pag-atake ng laser ni Kerr Ihara ng may kasanayan, tinutunton ang kanilang pinanggalingan upang mahanap siya. Gayunpaman, biglang nawala si Kerr Ihara at nag-anunsyo na ipapaalam niya kay Eki kung saan siya hahampasin bago siya atakihin. Gamit ang bagong diskarte na ito, nagawa ni Kerr Ihara na matamaan ng ilang pag-atake ang katawan ni Eki, at bilang resulta, si Eki ay nagdusa ng malubhang pinsala mula sa unexpected assault. Ipinaliwanag niya na maaari na niyang gamitin ang kanyang invisibility sa kanyang laser attack, kaya, hindi ito mapipigilan ni Eki gaya ng dati. Nang makitang masama ang kalagayan ni Eki, nagalit si Estela at nagtaka kung bakit hindi muna siya umatake. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Alice na malamang na siya ay kinakabahan kung kaya't napagtanto ni Estela ang katotohanan at nakonsensya sa hindi pagkilala nito ng mas maaga. Bumalik sa arena, ipinagpatuloy ni Kerr Ihara ang kanyang walang humpay na pag-atake sa kanya, at nagpas siyang ihayag sa lahat ang kondisyon na ginawa niya sa bagong direktor para sa kanyang pagtatapos. Ang kondisyon ay kailangan ni Eki na manalo sa 7-star tournament battle, dahil kung hindi, hindi siya papayagang makapagtapos. Nang marinig ng mga manunood ang paghahayag na ito, nagsimula silang tumawa dahil ang 7-star tournament ay napakahirap na mapanalunan. Kinukot siya nila si Eki, na sinasabi na walang paraan na ang F-rank na tulad niya ay maaaring manalo nito. Si Kerr Ihara ay naghatid ng isang malakas na pag-atake, at si Eki ay bumagsak sa lupa. Habang si Kerr Ihara ay nangungot siya na tinatawag siyang mahina, ang karamihan ay nakikiisa sa pagtawa at pagsabi din ng mahina. Sa galit, sumiklab ang nag-aapoy na aura ni Estela, at hinihiling niya sa lahat na tumahimik at ihinto ang pagtatawa sa kanyang paboritong knight.
Pagkatapos ay hinikayat niya si Eki na huwag sumuko, at nang marinig niya ang kanyang mga salita, nahanap ni Eki ang determinasyon na bumangon muli at nagpasalamat sa kanya bago naghanda upang atakihin si Kirihara. Napagtanto niya na kailangan niyang umasa sa kanyang hindi perpektong pamamaraan, ang Tushera, upang kontrahin ang mga pag-atake ni Kirihara. Gamit ang kanyang perpektong paningin, nakikita niya ang mga galaw ni Kirihara at matagumpay na natalo siya, umuusbong bilang panalo. Gayunpaman, ang pagkapagod sa matinding labanan ay nararamdaman, at si Eki ay bumagsak sa lupa. Ipinapaliwanag ni Seikyo sa lahat na ginamit niya ang kanyang sword skill technique na nagbibigay daan sa kanya na maunawaan ang loika ng kanyang kalaban at gamitin ito laban sa kanila, tulad ng ginawa niya kay Estela sa kanyang mock battle. Nang maglaon sa ospital, si Estela ay nananatili sa tabi ni Eki, na nakakaramdam ng labis na pag-aalala para sa kanya. Dahil sa pagod sa mga pangyayari, sa huli ay nakatulog siya sa tabi niya, na nagbabahagi ng nakakapanabak na sandali na magkasama. Samantala, inaalo ni Alice si Shizuko, na emosyonal na apektado ng matinding labanan at ang mga resulta nito. Nang magising si Estela, pinagalitan niya si Eki dahil sa pagmamasid sa kanyang pagtulog nang hindi siya ginigising. Gayunpaman, sinasamantala ni Eki ang sandali upang ipagtapat ang kanyang damdamin para sa kanya, na ipinahayag kung gaano siya natutuwa na nakilala siya. Namumula, ibinahagi din ni Estela ang kanyang nararamdaman at kinis siya sa pisngi. Sa malambot na sandali, nangangako silang mananatili silang magkasama at magsusumikap na makamit ang pinakamataas na kabalyero, at umaasa sa paghaharap sa isa't isa sa huling labanan. 2 linggo na ang nakakaraan mula nang magtapat sina Estela at Eki ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, ngunit hindi pa rin nila ito naaaksyonan kaya nag-alala si Estela. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagsasanay gamit ang kanyang espada, naghahanda para sa mga paparating na laban, ngunit ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kanilang relasyon ay nananatili. Samantala, sa selection match, mahusay ang pagganap ni Eki, na nanalo ng 5 magkakasunod na laban at sa gayo'y muling itinatag ang kanyang sarili bilang isang mabigat na kalaban, na nagtanggal ng reputasyon bilang pinakamahina. Pinupuri siya ng madla, na tinutukoy siya bilang ang walang koronang hari ng espada. Nang maglaon, pagkatapos ng isa sa kanilang mga laban, ang babaeng reporter na si Kagame at ang kanyang kaibigan ay lumapit sa kanya, at ipinahayag ang kanilang nais na matuto ng espada mula sa kanya. Walang pag-aalinlangan, pumayag siyang turuan sila. Dahil dito, nag-aalala at nagseselo si Estela dahil natatakot siyang baka maraming tao na naghahanap ng atensyon ni Eki ay maaaring lumikha ng kompetisyon para sa kanyang pagmamahal, at posibleng magdulot ng mga problema sa kanilang relasyon. Nang makita siyang nilalapitan ng napakaraming babae, ang mga lalaki sa kanyang klase ay nagsimula ring mainggit sa kanya at nagpasya na ay bully siya. Nang magsimula ang klase, pumasok si Instructor Yori, ngunit bago siya magsimulang magturo, muli siyang nagsuka ng pulang likido sa klase, na nagdulot ng pagkagulat sa mga estudyante at humantong sa dismissal ng klase. Bumalik sa kanilang silid, ipinahayag ni Estela ang kanyang pagkadismaya kay Eki, sinabi na siya ay masyadong mapagbigay at dapat na unahin ang paggugol ng mas maraming oras sa kanya sa halip na magturo sa iba. Gayunpaman, si Eki, bilang isang taong walang pakialam, ay hindi lubos na nauunawaan ang kanyang tunay na mga alalahanin at tumutugon na wala siyang problema sa pagtulong sa iba. Nang malapit nang ipahayag ni Estela ang kanyang pagnanais para sa isang mas close na relasyon, nakita niya na siya ay nakatulog na higit na nagpapasiklab sa kanyang galit at pagkadismaya. Kinabukasan, tinuturuan ni Eki ang mga babae tungkol sa pagbabalanse sa isang binti, isang Chinese martial art technique para pahusayin ang core strength. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng isang labanan, mas maraming bigat ang ibinibigay sa isang binti kaysa pareho, na ginagawang mahalaga ang pamamaraang ito. Ang babaeng reporter na si Kagame ay masigasig na kumukuha ng mga tala ng aralin, sabik na mag-publish ng isang artikulo tungkol dito sa hinaharap. Nang makita siyang napapaligiran ng mga babae, ang mga lalaki sa klase ay lalong nagalit at hinarap siya. Tinawag nila siyang isang nabigong senpai, at inilabas ang kanilang mga armas upang hamanin siya. Gayunpaman, sa kanilang sorpresive, madali niyang hinaharap ang mga ito nang hindi ginagamit ang kanyang espiritual na espada, na walang kahirap-hirap na pinipigilan ang kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto ang kanyang lakas, tinanggap ng mga lalaki ang kanilang pagkatalo at yumukod sa kanya, na nagpapahayag ng kanilang inggit at pagnanais na maging malakas at tanyag na tulad niya.
Sa pagbabago ng damdamin, hiniling ng mga lalaki na turuan din sila, na gustong matuto mula sa kanya. Masayang pumayag si Eki na maging mentor nila, at tinawag nila siya bilang kanilang master. Samantala, patuloy na kumukuha ng mga tala si Kagami, kumukuha ng bawat sandali ng hindi inaasahang pangyayaring ito. Maya-maya, lumapit sa kanya si Shizoko na may dalang inumin at hiniling sa kanya na turuan din siya ng espada. Gayunpaman, iminumungkahi ni Eki na maaari siyang matuto mula sa isang master ng pamilya sa halip. Tinanong ni Shizoko kung bakit may hawak din si Estela na 2 bote ng juice. Nahihiya, ipinaliwanag ni Estela na ito ay dahil siya ay masyadong nauuhaw at nagpatuloy upang maubos ang 2 bote ng juice na ikinagulat niya. Sa totoo lang, gusto niyang siya ang magbibigay kay Eki ng maiinom, ngunit naunahan siya ni Shizoko, kaya nagkunwari si Estela na ang mga inumin ay para sa kanyang sarili upang maiwasang makita na parang tol-unan sa kanyang harapan. Pagkatapos ng kanyang pag-inom ng inumin, iginiit ni Estela na gusto niyang turuan din siya nito. Gayunpaman, kapag nakita niya itong nag-aalangan, binawi ni Estela ang ideya at tumakbo palayo sa inis at sama ng loob. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Alice na nagtatanong sa kanya tungkol sa kinaroroonan ni Shizoko. Sinabi niya sa kanya at napansin ang isang laro sa kamay ni Alice. Ipinaliwanag niya na ito ay isang laro sa autumn na tinatawag na Private School Prince Academy, at ibinibigay ito sa kanya upang maglaro. Nang maglaon sa kanyang silid, nilalaro niya ang laro ng autumn na iniisip ang mga karakter bilang si Eki, at nais na maaari rin siyang maging mas mapagmahal tulad ng mga autumn guys. Maya-maya, pumasok si Eki sa kwarto at sinurprise siya. Tinanong niya siya kung gusto niyang sumama sa kanya sa iba kung saan bibigyan niya sila ng mga aralin sa espada. Galit pa rin sa kanya tungkol sa kanina, tinanong siya ni Estela kung bakit siya dapat sumama sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Eki sa kanya na nalampasan na niya ang mga antas na maaari niyang ituro, pinupuri ang kanyang mga diskarte sa paggamit ng espada, na lubos na naiiba sa kanya. Pumayag siyang samahan siya sa pool para panoorin siyang magsanay sa iba. Maya-maya, pabalik sa kanilang silid sakay ng bus, hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa, nakakahanap ng ginhawa sa presensya ng isa't isa. Gayunpaman, naputol ang kanilang sandali ng kapayapaan nang magkasabay silang makatanggap ng email mula sa paaralan, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa kani-kanilang mga kalaban sa mga darating na laban. Kakaharapin ni Eki ang clerk ng Student Council, at si Estela naman ay si Ikazuchi, ang secretary ng Student Council. Sa susunod na araw, haharapin na ni Eki ang labanan na gumagamit ng isang pag-atake na tinatawag na runner's high, na hinahayaan siyang magpatuloy sa pagtakbo sa napakabilis na bilis hanggang sa magpasya siyang huminto. At nagpupumilit siyang makipagsabayan sa kanya, ngunit nagawa niyang malampasan at makuha siya, na sinisiguro ang kanyang tagumpay sa laban. Samantala, lumalaban si Estela laban kay Ikazuchi, na gumagamit ng kanyang kakayahan na tinatawag na accumulation of slashing weight at inaatake siya. Gayunpaman, nagawa niyang talunin siya, siniguro ang kanyang tagumpay sa laban, tulad ni Eki. Mamaya, sumama si Shizoko kay Eki upang batiin siya sa kanyang tagumpay, nag-aalok na matulog sa tabi niya at alagaan siya pabalik sa normal. Naiinis si Estela dito at hiniling sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Shizoko. Gayunpaman, pinakita ni Shizoko ang kanyang alindog, at nahulog si Eki dito, na tila hindi alam ang mga intensyon ni Shizoko. Bamaling siya kay Estela, natutuwa sa kanyang tagumpay at binibigyang diin ang ugnayan sa pagitan ng magkapatid, na humihiling kay Estela na huwag sumama sa kanila. Biglang isiniwalat ni Alice na halos 1 linggo na silang sinusundan ng isang tao. Tinawag ni Eki ang stalker para lumabas mula sa pagtatago. Isang mahiyaing babae na nagngangalang Ayaza Yotsuji ang lumabas mula sa likod ng isang puno, gamit ang mga sanga bilang kanyang takip. Naalala ni Estela na si Ayaza ang babaeng hindi niya sinasadyang natama ng bola sa pool training. Nagsimulang magpanik ang babae at mabilis na umalis sa eksena, ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang kalapit na anyong tubig. Iniligtas nila siya mula sa tubig at dinala sa ospital. Humingi ng paumanhin si Ayaze para sa kanyang pag-uugali, at ibinunyag na siya ay isang third-year student. Nakilala ni Eki ang kanyang apelyido at tinanong kung siya ay anak ni Kaido Ayatsuji, isang kilalang swordmaster. Kinukumpirma niya na siya nga ang kanyang anak na ikinatuwa Eki.
Sinabi ni Shizuko kay Estela na si Kaido ay kilala bilang Last Samurai, na nakakuha ng mga tagumpay sa maraming prestihiyosong laban sa mga torneo sa kabila ng hindi nagtataglay ng anumang mahiwagang kakayahan. Ibinahagi ni Eki ang kanyang paghanga sa kanyang ama, na sinabi sa kanya na siya ang kanyang idol noong bata pa siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ayaze na ang kanyang ama ay hindi na aktibong nakikilahok sa mga laban dahil sa isang pinsala mula sa kanyang mga naunang laban, na nagbunsod sa kanya upang maospital. Pagkatapos ay tinanong ni Shizuko si Ayaze, na nagtatanong kung bakit niya sila sinusundan. Inamin ni Ayaze na kailangan niya ng pagsasanay at matagal nang nagsasanay mag-isa. Gusto niya ng tulong ni Eki sa pagtuturo sa kanya, ngunit nahihiya siyang magtanong sa kanya. Mabait na nag-aalok si Eki na sanayin siya sa swordplay, at agad siyang sumang-ayon. Nang maglaon, sina Eki at Ayaze ay nagsasanay ng kanilang swordplay, at napagmasdan niya na mayroon itong magandang pundasyon, marahil ay dahil sa kanyang ama. Itinigil niya ang kanilang pagsasanay at pinayuhan siya na para umunlad, hindi niya dapat basta-basta gayahin ang mga galaw ng kanyang ama ng eksakto. Sa halip, hinihikayat niya itong maghanap ng sarili niyang estilo, at bumuo ng mga kakaibang diskarte. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanya upang itama ang kanyang poster, at nagsimula siyang namumula, habang si Estela at Shizuko ay nagseselos sa kanilang pakikipag-ugnayan. Pinag-uusapan niya kung paano magkaiba ang anatomy ng mga lalaki at babae, at kung paano niya ito magagamit sa kanyang kalamangan sa halip na gayahin ang pamamaraan ng kanyang ama. Pagkatapos ng espesyal na pagtuturong ito, nagsimulang umunlad si Ayaze sa kanyang pagsasanay at humanga sa pagtuturo ni Eki. Nang maglaon, humingi si Eki ng paumanhin sa kanya para sa pagiging hands-on sa kanilang pagsasanay, at sinabi niya sa kanya na hindi ito isang malaking bagay. Naunawaan ni na Estela at Shizuko, na nagmamasid sa kanilang pagsasama, na si Eki ay nagtuturo lamang kay Ayaze ng swordplay, at ang kanilang selos ay hamupa. Sinabi sa kanya ni Ayaze na tiwala na siya ngayon sa pagpapahusay ng kanyang mga kakayahan, at nagiging determinado siyang manalo sa 7-Star Battle Festival. Mamaya sa kanilang silid, tinanong ni Estela si Eki kung natutuwa siyang magbigay ng mga espesyal na tagubilin kay Ayaze at mapaglarong humiling ng parehong pagtrato. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ganoon iyon, at sinisiguro niyang hindi siya ma-insecure dahil mayroon lamang itong nararamdaman para sa kanya. Kinabukasan, sina Ayaze at Estela ay nagsasanay laban sa isa't isa, at masayang pinapanood sila ni Eki. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, nililiber sila ni Ayaze sa hapunan bilang kilos ng pasasalamat. Sa restaurant, kumakain si Estela ng matakot dahil hindi na niya kailangang magbayad ng bill. Tinanong siya ni Ayaze kung paano niya napapanatili ang kanyang figure sa kabila ng napakabangis na kumain. Awkward na tumawa si Eki dito at iniba ang topic. Ipinahayag ni Ayaze ang kanyang pasasalamat kay Eki sa pagtuturo sa kanya, at mahinhin niyang sinabi na hindi ito isang malaking bagay. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay magpapatuloy ng walang anumang aksyon, ngunit nagpakita ang gulo ng ang isang gang ng mga lalaki na pinamumunuan ng isang lalaki na tinatawag na Corrado ay lumapit sa kanilang mesa, at kinutya si Ayaze. Si Eki ay namagitan at sinabihan siyang lumayo. Sinubukan nilang pukawin siya sa isang away, at binasag ni Corrado ang isang bote sa ulo ni Eki at hinamon siya. Habang lumalaki ang sitwasyon, ang ibang mga customer ay natatakot para sa kanilang kaligtasan at tumakas mula sa pinangyarihan. Sinubukan ng isang waiter na tumawag ng pulis, ngunit pinigilan ito ng isang misteryosong babae na nakasuot ng puti, na may dalang payong. Nasaksihan ni Estela na inatake si Eki, handang pumasok si Estela at ipagtanggol siya, ngunit pinigilan niya ito. Patuloy silang nag-uudyok sa kanya, ngunit ngumiti lang si Eki at nananatiling kalmado, tinatanggap ang kanilang pag-atake. Pagod na hindi makatanggap ng anumang reaksyon mula sa kanya, ang mga gangster sa kalaunan ay sumuko sa kanilang mga pagtatangka na pukawin siya at umalis. Pagkaalis ng mga gangster, pinagalitan ni Estela si Eki dahil hinayaan silang makalayo at pinigilan din siyang makialam. Kalmado niyang ipinaliwanag na siya ay umiwas sa pagganti upang maiwasang mapatalsik sa akademya, ngunit sinabi sa kanya ni Estela na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang espada, para hindi siya mapatalsik, at na dapat na lang niyang hinarap ang mga gangster gamit ang kanyang mga kamay dahil sila ay mukhang malakas. Biglang nagpakita ang isang maliit na batang lalaki, at ipinaalam sa kanila na si Corrado ay kilala bilang Sword Eater at siya ang ace ng isang akademya na tinatawag na Danru.
Pinalakpakan ng bata ang paghatol ni Eki at inihayag na si Corrado ay nasa top 8 nanograms nakaraang taon sa 7-Star Battle Festival, na ikinagulat ng lahat. Nagpakita din ang misteryosong babae na may payong at sang-ayon sa pahayag ng lalaki. Tinanong ni Estela si Eki kung kilala niya ang alinman sa mga ito, at sinabi niya sa kanya na ang batang lalaki ay tinatawag na Yodakata, na siyang Vice President ng Student Council ng isa pang akademya, at na ang misteryosong babae ay si Canada, na namamahala sa isang county sa parehong paaralan. Naghinala si Estela nang mag-alok ang maliit na batang si Yodakata na pagalingin ang mga sugat ni Eki, na tinanggap ang kanyang alok. Sa kanilang paglabas mula sa restaurant, tinanong ni Ayaze kung ayos lang siya, at sinabi ni Eki sa kanya na ayos lang siya, salamat sa paggamot ng batang lalaki. Bigla siyang nakatanggap ng mail mula sa paaralan na nagpapaalam na ang nalalapit niyang selection battle ay kay Ayaze. Lumilikha ito ng hindi magandang tensyon sa pagitan nila, at umalis si Ayaze na nahihiya. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, si Ayaze ay nagiging napakalayo sa kanila at ganap na huminto sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Tinalakay ni Eki ang bagay kay Alice na nagpayo sa kanya na magpahinga at nagsabing gagawa si Ayaze ng hakbang bago ang kanilang labanan sa susunod na araw. Gaya ng hinulaan, nakatanggap si Eki ng mensahe mula kay Ayaze na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya ng mag-isa sa rooftop building sa ganap na 3M. Binalaan siya ni Alice na maaaring ito ay isang bitag, ngunit nagpa siya si Eki na pumunta, na nagsasabi na hindi niya maaaring tanggihan ang isang kahilingan mula sa kanyang kaibigan. Muli siyang binalaan ni Alice na dapat siyang maging handa na wakasan ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanya kung may mali. Sa kabila ng pag-aalala ni Alice, nanindigan si Eki sa kanyang desisyon na huwag hayaang masira ang kanilang pagkakaibigan at pinuntahan si Ayaze sa rooftop gaya ng kanyang hiniling. Nagtanong si Ayaze tungkol sa pangakong ginawa niya kay Estela na manalo sa tournament, at tinitiyak ni Eki sa kanya na ibibigay nila ang kanilang makakaya. Siya ay nagtatanong ng mga karagdagang tanong kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay nakaharap sa isang walang kapantay na kaaway. Pinipilit ni Eki lumaban ng patas, kahit hindi siya manalo. Si Ayaze ay hindi sumang-ayon, na nakipagtalo na ang hustisya na walang mga resulta ay walang kaparakan. Ipinatawag niya ang kanyang espada at bumagsak mula sa rooftop na nagudyok kay Eki na gamitin ang kanyang ultimate idira attack para iligtas siya. Pagkatapos, inamin niya na niloloko siya sa paggamit ng pag-atake, na magagamit lamang isang beses sa isang araw. Ngayon, sa isang selection battle sa loob ng 10 oras, hindi na siya magkakaroon ng oras upang ganap na makabawi at gamitin muli ang pag-atake. Ipinaliwanag ni Ayaze na mayroon na siyang pagkakataong manalo. Pakiramdam na Niloki, si Eki ay nagtataka kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay. Sinabi ni Ayaze na ang panalo ay ang mahalaga, sa kabila ng potensyal na kahihiyan sa kanyang pamilya. Binabalaan siya ni Eki, ngunit determinado siyang manalo. Bumalik siya sa kanyang silid at bumagsak sa isang natutulog na Estela, nagising na nag-aalala, at isinugod niya ito sa ospital. Sa ospital, nakita niya sina Shizuko at Alice kasama si Estela, lahat ay nag-aalala para sa kanya. Nag-aalala siya na napalampas niya ang laban, ngunit tinitiyak ni Estela sa kanya na may oras pa. Pumasok ang direktor, kinuha si Eki para sa pagsisiyasat. Tumanggi siyang talakayin ang insidente, handang tanggapin ang responsibilidad para sa mga pinsala. Ibinunyag ng direktor na ang ama ni Ayaze ay naiwang hindi makahawak ng espada pagkatapos ng isang labanan kay Corrado, na kinuha ang kanilang lupain. Layunin ni Ayaze na mabawi ang karangalan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng Battle Festival. Sa pagmumuni-muni sa determinasyon ni Ayaze, naghanap sina Eki, Alice, at Estela ng mga paraan para talunin siya. Magsisimula ang labanan, at haharapin ni Eki si Ayaze. Mabilis siyang umatake, ngunit gumagamit si Ayaze ng mahiwagang kakayahan na nakalilito sa mga manunood, kabilang si Estela. Walang nakakaalam sa mga kakayahan ni Ayaze dahil hindi pa siya sumasali sa anumang laban hanggang sa taong ito. Ang mga laban na kanyang napanalunan ay batay sa kanyang kakayahan sa espada nang hindi gumagamit ng mahika. Si Eki ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon ngunit umaatake pa rin. Si Ayaze ay gumagamit ng kanyang Taste of Wind Scratch na pag-atake, na gumagawa ng mga hindi nakikitang whirlwind at mga bitag gamit ang kanyang device. Ang pambungad na sugat ay ang kakaibang kakayahan ng kanyang device na nagtatago ng hindi nakikitang mga hiwa ng espada. Gayunpaman, nilalabag nito ang mga patakaran, at maswerte si Ayaze na walang nakapansin.
Mahusay na iniiwasan ni Eki ang kanyang pag-atake, at iniiwasan ang kanyang mga panlilinlang. Nagulat si Ayaze at nagtataka kung naisip niya ang kanyang mga taktika. Mabangis na umatake si Ayaze, at bumagsak siya, napagtanto na ang isa pang tama ay maaaring magpalawless sa kanyang sugat. Upang kontrahin siya, gumagamit siya ng hindi regular na pagbabantay at naaalala niyang hiniling niya si Yori bilang supervisor kung nilabag niya ang anumang mga patakaran sa panahon ng labanan. Walang kamalay-malay, patuloy na umaatake si Ayaze. Sinasabi sa kanya ni Eki na nawawala siya sa sarili, binabalewala ang mga aralin at ang kanyang tunay na kakayahan, sinusubukang maging isang bagay na hindi siya. Hinihikayat niya itong lumaban ng patas ng may pagmamalaki. Sumisigaw si Ayaze tungkol sa kapalaran ng kanyang ama, determinadong tulungan siyang maibalik ang kanyang pride. Hinarap siya ni Eki, sinasalungat ang lahat ng pag-atake ng may perpektong paningin. Napagtanto ni Ayaze na kailangan niyang maging mas mabilis kaysa sa kanyang paningin, ngunit naalala niya ang mga kasawian ng kanyang pamilya. Siya ay umaatake ng may determinasyon, ngunit si Eki ay gumagamit ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang ika-4 na sikretong espada at tinalo siya. Pinupuri ni Eki si Ayaze sa hindi pagsuko sa legacy ng kanyang ama, nag-aalok ng tulong upang mabawi ang nawala sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pride sa kanilang espada ay mahalaga kapag ang isa ay itinulak sa gilid. Naantig, inamin ni Ayaze na nilinlang niya ang kanyang sarili at nakakaramdam siya ng kaawa-awa. At tinitiyak ni Eki sa kanya na nananatili ang lakas sa kanyang puso dahil hindi niya pinabayaan ang alaala ng kanyang ama. Nagpapasalamat sa kabaitan ni Eki, humingi ng tulong si Ayaze nang walang dahilan. Gusto niyang tulungan siya bilang isang kaibigan, at nakikita siya ni Ayaze bilang isang cool at tunay na swordsman tulad ng kanyang ama. Humihingi siya ng tulong, at pinahahalagahan ni Eki ang kanyang determinasyon para sa labanan. Masayang inaalala ni Ayaze ang mga araw na kasama niya ang kanyang ama. Dahil sa kanyang problema sa puso, kinailangan niyang magretiro noong siya ay nasa junior school pa lamang. Gayunpaman, hindi siya sumuko sa paggabay sa kanya at sa iba pa niyang mga estudyante ng may di natitinag na dignidad. Tinuruan niya ito ng mga mahahalagang diskarte tulad ng pagre-relax sa kanyang mga balikat, habang pinapanatiling malakas ang kanyang mga braso, paghihigpit sa kanyang mga palso ng hindi pinipigilan, at pagmaster ng sikretong teknik na tenay muhay. Nakita ni Ayaze na mahirap ang mga turong ito, ngunit pinuri siya ng kanyang ama sa tapat na pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Palagi niyang pinaalalahanan siya na ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan, laging itaguyod ang pagkamagalang, tulungan ang mahihina, at tumayo laban sa kasamaan. Ang mga aral na iyon ay lubos na sumasalamin kay Ayaze, at dinala niya ang mga ito sa kanyang puso kahit na pagkatapos ng kapos-palad na sakit ng kanyang ama. Kinalaunan sa araw na iyon, nabasa ni Estela sa kanyang telepono ang tungkol kay Corrado, na 3 taon na ang nakakaraan sa Donru Academy ay pumapasok sa ibang mga paaralan at sinira ang mga paaralan ng martial arts sa paligid ng bayan. Siya ay kilala bilang ang Sword Eater, at sinabi ni Ayaze kina Estela at Eki ang tungkol sa masalimuot na araw na iyon ng labanan ni Corrado ang kanyang ama. Pinatumba niya si Kaido, at humingi ng paumanhin ang kanyang ama sa kanya na wala siya roon noong sinaktan siya ni Corrado noon, at inatake siya ng may determinasyon. Sa huli, natalo ni Corrado ang kanyang ama. Habang nagmamadali siyang tulungan siya na puno ng panghihinayang, ipinahayag ni Ayaze kina Estela at Eki na sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagtayo laban kay Corrado sa araw na iyon, at pagbawi sa kanilang lugar. Nanghihinayang siya na hindi niya natulungan ang kanyang ama noong panahong kailangan siya nito, at ipinahayag ang kanyang pagkabidezemye na ang espada ni Corrado ay walang pagmamalaki at kakayahan, ito ay walang iba kundi ang barbaric na karahasan. At pagkatapos ay dinadala sila sa dating bahay ng kanyang ama, ngunit ngayon ay kay Corrado na. Pagpasok, nakita nilang nagtatawanan ang mga gang members ni Corrado, at nilapitan sila ni Eki at tinanong kung alam nila ang kinaroroonan ni Kaido. Matapos mahanap ang kanilang lokasyon, hinarap nila si Corrado, na tinutuya lamang sila. Sumulong si Eki at hinamon siya sa isang duel sa ngalan ni Ayaze, na nangangakong bawiin ang bahay at paaralan ng kanyang pamilya. Tinutuya siya ni Corrado, binanggit ang kawalan niya ng katapangan sa restaurant. Gayunpaman, kumpiyansa si Eki na iginiit na ang oras na ito ay iba. Pinaalalahanan niya si Corrado na bagamat ipinagbabawal silang gumamit ng kanilang mga kagamitan sa labas ng paaralan ng walang pahintulot, ang lugar na ito ay dating paaralan ng martial arts.
Bilang master ng paaralan, kung bibigyan ni Corrado ng pahintulot, maaari silang maglaban na dalawa. Tumawa si Corrado at sumang-ayon, na nagsasabi na kailangan ni Eki na matugunan ang kanyang mga kwalifikasyon bago magsimula ang tunggalian. Hinarap ni Eki ang isa sa mga miyembro ng grupo ni Corrado at tinanong kung ito ba ay nakakatugon sa kwalifikasyon. Bilang tugon, ipinatawag ni Corrado ang kanyang mapanganib na espada or Kimaro, na maaaring mag-transform sa iba't ibang hugis. Nagsimula ang labanan, at sumulong si Corrado, ngunit nagawa ni Eki na ipagtanggol ang sarili. Si Corrado ay nagsimulang umatake sa kanya ng paulit-ulit, at siya ay umiwas sa pag-atake ng may pagsisikap bago sugurin sa Corrado, ngunit wala itong epekto sa kanya. Naguguluhan si Eki sa mga kakayahan ni Corrado at nagtataka kung napagtanto niya ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay binago ni Corrado ang kanyang espada sa isang mahabang malaahas na nilalang sa buto, at mabilis na inatake si Eki habang kinukutsa siya. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang hindi kapani-paniwalang bilis at reflexes ni Corrado ay tila hindi siya matatalo. Halos hindi niya napigilan ang kanyang mga pag-atake, kahit na pagkatapos gamitin ang kanyang perfect vision. Napagtanto ni Eki na ang kakayahan ni Corrado ay nakasalalay sa kanyang bilis at reflexes na nagbigay daan sa kanya upang talunin si Kaido dati. Pinalakpakan siya ni Corrado dahil siya ang unang nakatuklas sa kanyang kakayahan, na tinatawag na marginal counter. Pagkatapos ng unang labanan, nagpapatuloy sila sa pag-atake mula sa dalawang direksyon ng sabay-sabay, ngunit nagawa niyang iwasan ang kanilang mga pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang irregular na guardang move. Kaya't inatake siya ni Corrado mula sa lahat ng apat na direksyon, na labis na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng balanse at maiwasan ang malakas na pag-atake. Patuloy silang nag-aaway, at napansin ni Ayaze na ang away ay katulad ng nangyari sa kanyang ama. Sinubukan niyang makialam, ngunit pinigilan siya ni Estela. Ipinaliwanag na kung siya ay hamarang, hindi niya maibabalik ang tahanan or paaralan ng kanyang pamilya. Idinagdag ni Estela na nasisiyahan si Eki sa laban, at sinusubukang malaman kung paano talunin si Corrado. Habang tumatagal ang labanan, napagtanto ni Ayaze na ang pagkatalo ng kanyang ama ay hindi dahil sa siya ay mahina, ngunit dahil si Corrado ay isang mabigat na kalaban. Sa pagmamasid ni Eki na nasiyahan sa labanan, napagtanto niya na ang kanyang ama ay tiyak na nadama ang parehong kagalakan sa kanyang huling laban, at naaalala niyang humihingi siya ng tawad sa pagiging ganoon kahit na siya ay tunay na nag-enjoy. Bumaha sa kanyang mga mata ang panghihinayang, habang naiintindihan na niya ang mga salita ng kanyang ama, at nagsimula siyang umiyak, napagtanto na hindi siya isang tunay na swordsman kung hindi niya lubos na mauunawaan ang isip at kaluluwa ng manlalaban. Nakikita ni Estela ang kahinaan ni Corrado, na patuloy na umaatake dahil sa kanyang marginal counter na galaw, na nagiging dahilan upang maubos ang kanyang stamina. Samantala, pinuri ni Corrado ang katigasan ng ulo ni Eki, at tumugon naman si Eki sa pagsasabing ayaw niyang matalo at sobrang saya niya para tapusin ang laban. Determinado, ipinangako ni Eki na ipaghihiganti niya ang pagkatalo ng ama ni Ayaze at aatakihin na si Corrado, na ikinagulat niya sa esensya ng pamamaraan ni Kaido. Matagumpay niyang ginamit ang lihim na pamamaraan ni Kaido, ang Tenryubo, na sinubukang gamitin ni Kaido sa kanyang huling labanan ngunit nabigo. Namangha si Ayaze na alam ni Eki ang diskarteng ito, at ibinunyag ni Estela na naranasan niya ang parehong pamamaraan mula sa kanya sa panahon ng kanyang mock battle. Humanga sa pagganap ni Eki, tinanong ni Corrado ang kanyang pangalan at sinabi sa kanya na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban sa 7-Star Battle Festival bago umalis, at sinabihan siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa lugar na ito pagkatapos ng labanan. Humihingi ng paumanhin si Ayaze sa hindi niya pag-unawa sa tunay na kahulugan ng swordsmanship, ngunit tinitiyak ni Eki sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanalo ngayon ay natutunan niya ang lihim na pamamaraan ni Kaido, sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang mga galaw. Naniniwala siya na siya ang tunay na kahalili sa pamana ng kanyang ama. Ipinahayag ni Ayaze ang kanyang pasasalamat sa kanyang paghihikayat, at sinabi sa kanya na kailangan niyang maging mas malakas pa para magkaroon ng sapat na kumpiyansa na maisakatuparan ang legacy ng kanyang ama. Magkasama silang nagpasya na itayo muli ang martial arts school na dating pag-aari ng kanyang ama. Nang maglaon, ipinaalam ni Estela kay Eki na tila umamin si Ayaze sa selection match committee na gumawa siya ng foul play sa kanyang laban-laban sa kanya, na nagresulta sa kanyang pagkakatanggol sa mga laban sa halalan at pagkakasuspinde ng 10 araw. Pareho nilang pinahahalagahan si Ayaze sa pananagutan sa kanilang mga aksyon.
Sa sandaling iyon, nakatanggap si Estela ng mensahe mula kay Ayaze na nagbubunyag na nagkamalay ang kanyang ama. Nasa sabik sa balita, ipinagdiwang nila ang kumpanya ng isa't isa, ngunit ang kanilang masayang sandali ay walang pakundangan na nag-ambala ni Shizuko at Alice na nakikinig sa kanilang pag-uusap mula sa likod ng isang upuan. Mabilis na gumawa ng cover story si Estela, na nagkukunwaring nagta-thumb wrestling match lang sila at wala nang iba pang nangyayari. Nagpalitan ng insulto sina Estela at Shizuko gaya ng karaniwan nilang ginagawa, at naiwan sina Alice at Eki na nakatayong awkward sa gitna ng kanilang kaguluhan. Sa mga paparating na laban, patuloy na nakukuha ni Eki ang tagumpay, na nanalo sa huling 12 laban ng magkakasunod na walang ni isang talo. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap ay nagdudulot sa kanya ng paghanga ng karamihan, at pinupuri nila siya bilang isang master, na tinutukoy siya bilang Master Eki. Humanga sa pambihirang pagganap ni Eki sa mga selection battle, kinikilala siya ng direktor at si Estela bilang mga star students na may malaking potensyal sa kanilang taon. Samantala, nakatanggap si Shizuko ng mensahe na nagbubunyag na ang susunod niyang kalaban sa 7-star battle ay si Tokatudo at nakikita ang balitang ito na nakakatuwa. Sa susunod na linggo, naglakbay si Shizuko sa kanyang memory lane, na inaalala ang kanyang pagkabata. Naaalala niya kung paano pinatawad ng mga matatanda ang mga pagkakamali sa harap ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang kapatid ay hindi kailanman yumuko sa kapangyarihan. Naging inspirasyon ito sa kanya na maging matatag. Sa oras na iyon, hindi niya alam ang anumang bagay tungkol sa kalupitan or kalamigan ng pag-iisa na dinadala ni Eki, dahil ang lahat ng tao sa kanyang pamilya ay tinatrato siya na parang hindi siya umiiral. Kaya, kahit anong mangyari, susundan niya ang kanyang mga yapak at patunayan ang kanyang lakas. Sa pamamagitan ng pagkapanalo sa isang laban-laban kay Tokatudo sa 7-Star Battle Festival. Nang maglaon sa araw na iyon, sa tanghalian, tinalakay ni Eki, Estela, at Alice ang mga kapangyarihan ni Tokatudo pagkatapos basahin ang isang artikulo tungkol sa kanya. Tinanong siya ni Alice tungkol kay Tokatudo, ngunit sumagot siya na hindi niya ito masyadong nakakausap, at nasaksihan lamang niya ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban niya sa Rock Monster. Ngunit kahit na iyon ay sapat na upang kumpirmahin ang mga chismis na siya ay napakalakas. Nag-aalala si Estela na maaaring matalo si Shizuko, at sinabi ni Alice sa kanya na nakikipaglaban siya sa mga upperclassmen na gumagamit ng kidlat upang maghanda para sa kanyang pakikipaglaban kay Tokatudo. Ipinaliwanag pa niya na ang kakayahan ni Shizuko na kontrolin ang mahiwagang kapangyarihan sa napakataas na antas, ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng ultra-pure water na hindi nagsasagawa ng kidlat na sinasalungat ang natural na tubig laban sa kidlat. Sa kabila nito, nag-aalala pa rin si Eki kay Shizuko, at bagamat gusto niyang manalo ito, ayaw niyang maging mahirap ito sa kanyang sarili. Nang maglaon, ibinahagi ni Shizuko ang kanyang damdamin kay Alice na ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Eki at ang kanyang pagnanais na maging matatag na tulungan siya. Nangako siyang ipakita ang kanyang lakas sa darating na laban at patunayan ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagsimula ang labanan sa pagitan ni Shizuko at Tokatudo. Magkaharap sila sa arena, at inanunsyo ng komentarista na si Tokatudo ang numero 1 sa listahan ng rangkang. Sinabi niya sa madla na siya ay napakabilis na hindi siya maiiwasan ng isa, at ang kanyang gininto ang pag-atake ng kidlat ay tatama sa kanyang kalaban sa isang kisap mata. Pinatawag muna ni Shizuko ang kanyang espada, at sinundan ito ni Tokatudo sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang Thunder Sword. Inaalala ni Shizuko ang kanyang pagkabata kung paano niya minahal ang kanyang kapatid at determinadong manalo. Ilang sandali pa ay walang gumagalaw sa kanilang dalawa, at pasimpleng tumitig sa isa't isa na ikinalilito ng mga manonood at mga komentarista. Ipinaliwanag ni Sikyo, na siyang supervisor ng laban na ito, sa komentarista na ang mga kandidato ay naghihintay kung paano kikilos ang kanilang kalaban, dahil pareho silang malakas para maging isang 7-star champion. Ngunit ang gagalaw ng walang ingat ay matatalo. Alam ni Eki na ayaw ni Shizuko na gumawa ng unang hakbang sa laban na ito, dahil si Tokatudo ang may pinakamalakas na sandata na magagamit niya sa malapitan. Ibinunyag niya kay Estela na ang kanyang noble art ay napakalakas at matindi, kaya si Tokatudo ay binansagan bilang Reikuri, isang super electromagnetic sword drawing technique. Ipinaliwanag niya na noong nakaraan, ginamit ni Tokatudo ang pamamaraan na ito upang talunin ang marami sa kanyang mga kalaban.
Kapag nabunot na niya ang espada at gumamit ng teknik, makatitiyak na maaatake niya ang kanyang kalaban, at wala pang nakaligtas sa kanyang malalapit na pag-atake noon. Gumagawa si Shizuko ng proteksyon na hadlang sa pamamagitan ng paggawa ng yelo. Agad itong iniiwasan ni Tokatudo at gumagawa ng counterattack mula sa malayong distansya. Gaya ng hinulaan ni Shizuko, nagpatawag siya ng higanteng alon at nagpadala ng mga bala ng tubig kay Tokatudo, na nagpapalihis sa lahat ng mga bala ng tubig gamit ang kanyang Thunder Sword at tumama pabalik sa alon. Siya ay patuloy na umaatake, at ang kanyang bilis ng kidlat ay nagiging maliwanag. Ipinaliwanag ni Eki kay Estela na para mapanatili ang wave technique ni Shizuko, kailangan niyang bumuo ng ultra pure water. Sa kabilang banda, kailangan lang ni Tokatudo na patuloy na umatake gamit ang kanyang kidlat. Biglang, ginamit ni Shizuko ang kanyang yelo para hawakan si Tokatudo sa isang lugar at naglunsad ng malaking pag-atake ng yelo sa kanya. Ngunit si Tokatudo ay nakalaya mula sa yelo, at lahat ay nag-cheer para sa kanila para sa pagbibigay ng gayong pambihirang labanan. Nagtataka si Tokatudo kung paano nagawang maka-counterattack at matrap siya ni Shizuko sa yelo, dahil imposibleng makita ni Shizuko ang kanyang mahiwagang power control. Biglang, sa isang kisap mata, si Tokatudo ay gumagalaw palapit kay Shizuko at naglulunsad ng sunod-sunod na pag-atake laban sa kanya. Halos hindi sila iniiwasan, ginawa ito muli ni Tokatudo, at sa pagkakataong ito ay dumapo ito kay Shizuko, na ininsulto siya ng husto. Ngunit lumalabas na si Tokatudo ay aktwal na inatake ang anino ng tubig ni Shizuko at hindi siya. Pero kahit ganon, nasugatan siya dahil sa impact. Habang nagpapatuloy ang labanan, hindi nakikita ni Shizuko ang mga galaw ni Tokatudo at medyo dahado na sa laban. Ang lahat ay nalilito kung bakit ang labanan ay hindi na tulad ng dati, dahil si Shizuko ay dumedepensa na lamang ngayon na halos hindi madepensahan ang mga pag-atake ni Tokatudo. Inihayag ni Eki kay Estela na ang pamamaraan ni Tokatudo ay kilala bilang Noshi, na nagtatago sa pag-iral ng kalaban mula sa kanilang walang malay na isipan. Naalala niya na ginawa ito ni Sikyo sa kanya minsan. Ipinaliwanag niya na bagamat ang mga mata ni Shizuko ay sumusunod sa mga galaw ni Tokatudo, ang kanyang conscious mind ay ikinategorya ang mga ito bilang hindi kinakailangang impormasyon na ginagawang hindi nakikilala ang mga ito. Biglang sumulpat si Sikyo sa kanyang harapan, na nagpapatunay na tama siya. Sinabi niya sa kanya na ang pamamaraan ay isang kombinasyon ng mga palihim na hakbang, at mga diskarte sa paghinga mula sa sinaunang martial arts. Sa sandaling iyon, nagpakita ang direktor ng wala saan at nagtanong kung paano niya nakilala ang pamamaraan ni Tokatudo. Sinabi niya sa kanya na talagang nagulat siya na magagawa ng isang mag-aaral ang parehong bagay tulad ni Sikyo. Sinabi sa kanya ng direktor na ito ay halata dahil pareho silang natututo mula sa parehong knight na ang Diyos ng labanan na tinatawag na Nango. Napahiya si Sikyo na isiniwalat ng direktor ang kanyang sikreto at isinumpa ang kanyang amo. Gumawa siya ng random na dahilan at pinaalis siya ng direktor na nagsabi kay Eki na sa ngayon ay dapat niyang malaman na ang kanyang kapatid na babae ay hindi makakawala sa espesyal na Noshi technique ni Tokatudo. Sumasang-ayon siya at nag-isip na kailangan ni Shizuko ng isang bagay upang kontrahin ang malapit na kalamangan ni Tokatudo, at pinaghihinalaan niya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung makakahanap siya ng ganoong diskarte. Kung hindi, siguradong matatalo siya. Determinado na ipakita kay Eki kung gaano niya ito kamahal, nagpasya si Shizuko na lumampas sa kanyang mga limitasyon at magpatuloy sa offense iba, na nagpatuloy sa pag-atake ng mabangis gamit ang kanyang mga talem ng tubig. Sinasalungat ni Tokatudo ang pag-atake at ang mga umaatake din bilang kapalit. Pabalik-balik sila saglit, sinusubukang atakihin ang isa't isa. Habang tumitindi ang labanan, lumikha si Shizuko ng mahiwagang ice field para malayang gumalaw at inaatake si Tokatudo. Gumagawa siya ng higit pang mga anino ng tubig upang atakehin siya sa loob ng hamog, at si Tokatudo ay nagpupumilit na gumalaw ng malaya gaya niya. Pagkatapos ay ginamit ni Shizuko ang kanyang espesyal na water blade technique sa kanya. Gayunpaman, si Tokatudo ay tumututol sa tamang oras sa kanyang panghuling pag-atake ng kidlat at pinatumba siya. Sa kabila ng kanyang matinding pagsisikap, natalo si Shizuko sa laban at na-admit sa ospital. Nang magising siya sa ospital, nakita niya sina Estela, Alice, at Eki na naghihintay sa kanya, nag-aalala. Nang mapagtanto ni Shizuko na siya ay natalo, hiniling niya ang lahat na umalis na sinasabi na siya ay pagod.
Lumabas sila ng silid ayon sa kanyang kahilingan, ngunit pinagmamasdan siya nina Eki at Estela mula sa labas. Sinabi ni Alice kay Estela na talagang naging malakas si Shizoko. Inaaliw niya ito sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya at pinupuri siya sa mahusay na pagganap. Sinasabi niya sa kanya na pinanood siya ni Eki hanggang sa huli, at hindi niya kailangang maging masyadong matigas sa sarili. Niyakap siya pabalik ni Shizoko at umiyak, ipinalabas ang kanyang emosyon. Sa mga susunod na araw, si Estela ay nanalo sa kabuuang 14 na laban. Kasunod ng bawat labanan, siya at si Eki ay malayang mamasyal sa kakahuyan, nakikibahagi sa mga talakayan tungkol sa kanilang pag-unlad sa patuloy na mga laban. Sa isang mapaglarong tono, pinahahalagahan ni Estela ang kanyang bagong tuklas na lakas at tumaas na tibay sa mga sesyon ng pagsasanay ni Eki, na nakakatawang inilalagay ang mga ito bilang pagpapahirap. Sa kanilang pag-uusap, ginugunita nila ang pangakong lumahok sa finals ng 7-Star Festival, at magkasundo na ang panalo sa lahat ng natitirang laban ang susi sa pagkamit ng layuning ito. Samantala, sa paaralan, nagsimulang kumalat ang mga abiso na nagpapahiwatig na 4 na lamang ang natitira para sa selection battle ng kinatawan ng paaralan. Ang direktor sa paaralan ay interesado kay Akaza, isang matandang lalaki na nauugnay sa International Federation Magical Knights. Sa isang pulong kay Eki, sinisiyasat niya ang kaalaman ni Eki tungkol kay Akaza, at nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kanyang mga potensyal na malihim na aktibidad sa paligid ng paaralan. Kinumpirma niya ang kanyang pagiging pamilyar sa lalaki, na nagkwento ng ilang mga pagtatagpo sa panahon ng kanyang oras na nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang paghahayag na si Akaza ay nagtatrabaho ngayon sa ilalim ng ama ni Eki ang nagtulak sa punong guro na ibahagi ang kanyang hinala, na maaaring palihim niyang iniimbestigahan ang paaralan. Habang nagpapahayag ng pagtataka sa di umano'y mga aksyon ni Akaza, iniuugnay ni Eki ang mga iyon sa personal na galit ng lalaki sa kanya. Nang maglaon, nakatanggap sina Estela at Eki ng kahilingan na bisitahin ang Student Council. Sa pagdating, mainit na sinalubong sila ni Tokatudo, ang presidente ng Student Council. Gayunpaman, ang dahilan ng kanilang pagbisita ay nananatiling hindi maliwanag dahil si Tokatudo ay nag-uutos kay Yagakata na ibalik ang mga comics sa stand, at pinagagalitan ang iba pang miyembro dahil sa maling pagkakalagay ng kanilang mga gamit. Nalilito sa maliit na katangian ng kahilingan, pinagmamasdan nina Estela at Eki ang eksena, na nagtataka tungkol sa layunin ng kanilang pagbisita. Ang kasunod na eksena ay nagpapakita ng ibang panig ni Tokatudo, dahil lahat sila ay bumibisita sa isang lugar kung saan ang Pangulo ay aktibong kasangkot sa mga aktibidad sa kapakanang panlipunan. Si Tokatudo ay nagpaabot ng tulong sa mga batang nangangailangan, at ibinahagi ni Yagakata ang kanyang nakaraang karanasan na nasa katulad na sitwasyon ilang taon na ang nakalipas. Ang mga bata, na kinikilala si Estela mula sa TV, ay lumapit sa kanya, at kusa siyang sumama sa kanila sa paglalaro. Sa isang nakakabagbag damdaming pangyayari, sina Eki, Tokatudo, at Yagakata ay naghahanda ng pagkain para sa mga bata. Nagpapasalamat si Eki sa tulong ni Tokatudo sa kampo, at ipinapahayag ni Eki ang kanyang pasasalamat at kinikilala ang lakas na ipinakita ni Tokatudo sa laban nila ni Shizoko. Pinaliwanagan sila ni Tokatudo tungkol sa kanyang natatanging kakayahan bilang gumagamit ng kidlat na nagpapaliwanag na nararamdaman niya ang mga pagkilos ng tao sa pamamagitan ng mahinang mga agos ng kuryente na ipinadala ng utak. Ang kakayahang ito, na kilala bilang reverse sight, ay nagbibigay daan sa kanya na makakita ng mga bitag at biglaang pag-atake. Si Tokatudo ang namamahala sa pagluluto, na hinihimok sina Eki at Yagakata na magpahinga habang ang mga miyembro ng Student Council ay nag-e-enjoy kasama ang mga bata. Sa kanilang break, ibinahagi ni Eki ang kanyang pagkahumaling kay Tokatudo kay Yagakata, na hindi maalis ang tingin sa kanya. Iniuugnay ito ni Yagakata kay Eki na nakikita ang ubod ng lakas ni Tokatudo, na nagmumula sa kanyang pangako sa pagtulong sa mga bata, na nahaharap sa mga komplikadong sitwasyon at background ng kahirapan. Isinalaysay ni Yagakata ang mahihirap na nakaraan ng mga bata, na itinatampok ang walang patid na suporta ni Tokatudo na nagdulot ng positibong pagbabago sa kanilang buhay. Binigyang diin niya ang misyon ni Tokatudo na magbigay ng tulong, lakas ng loob, at suporta sa mga nangangailangan. Habang lumilipas ang araw, bumalik sina Eki at Estela sa paaralan sakay ng bus. Pagdating, nakatagpo nila sina Alice, Shizoko, at Kagami, isang reporter na nagbigay sa kanila ng pahayagan na nagtatampok ng larawan ng kanilang sweet moments.
Ang balita ay nakakuha ng pansin dahil sa katanyagan ni Estela, at ang artikulo ay nagpinta ng negatibo, na nagmumungkahi na ang kanyang maling pag-uugali ay isang paulit-ulit na isyu para sa Knight Federation. Galit na galit sa maling paglalarawan, sinunog ni Estela ang papel. Biglang dumating si Akaze sakay ng isang marangyang kotse, na inihayag na ang insidente ay humantong sa isang pagdinig ng Ethics Committee ng International Federation. Hiniling niya ang presensya ni Eki sa pagdinig, at sa kabila ng mga pagtatangka ni Estela na ipagtanggol siya, at ubili siyang pumayag. Nagiging plataporma ang pagdinig kung saan tinanong ni Akaze si Eki tungkol sa kanyang relasyon kay Estela, na inaakusahan siya ng hindi naaangkop na pag-uugali. Si Eki ay matatag sa pagtatanggol sa kanilang pag-iibigan, tumangging tumanggap ng anumang maling gawain. Nagpapataw ng mga paghihigpit si Akaze, na nag-uutos kay Eki na magsalita lamang kapag hiniling para maiwasan ang paglikha ng negatibong impresyon. Sa gitna nito, ang direktor ay nagtapat kay Sikyo, na nagpapahayag ng kanyang kamalayan na si Akaze ay gumagamit ng mga taktika para sur-on si Eki. Sa pagdinig, si Eki ay nakakulong sa isang selda para sa gabi at ipinaalam na dapat siyang humarap sa 6M sa sumunod na araw. Samantala, si Estela ay patuloy na nanalo sa mga laban, ngunit ang press ay nagpupuyos sa mga tsismis tungkol sa kanya at kay Eki. Nababagabag sa negatibong epekto ng kanilang relasyon ni Eki, pinag-iisipan niyang makipaghiwalay upang maiwasan siya sa karagdagang pagsisiyasat. Pinipilit si Eki ng sumunod na araw na magkaroon ng kanyang selection match sa committee headquarters sa halip na sa paaralan, nakaharap ang isang kalaban na nagngangalang Orky. Ang mga personal na pag-uusap ay ipinagbabawal sa panahon ng laban, na nagdaragdag ng isang layer ng pagiging komplikado sa mahirap na sitwasyon. Bumalik sa paaralan, sina Shizuko, Alice, Estela, at Kagame ay nakikipag-usap tungkol kay Eki sa cafeteria ng paaralan. Nagbahagi si Kagame ng bagong artikulo na nag-uulat sa tagumpay ni Eki, at inihayag ni Alice na ang balita ay nasa ilalim ng impluwensya ng Ethics Committee, na humahantong sa isang bias na salaysay laban kay Eki. Dahil sa labis na pagkakasala at pagsisisi, humingi ng payo si Estela sa kanyang mga kaibigan, na isinasaalang-alang kung ang pakikipaghiwalay sa kanya ay ang tamang paraan ng pagkilos. Sa isang nakakagulat na pagliko, pumagitna si Shizuko, tinamaan si Estela ng water attack at ipinarating ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga sakripisyo ni Eki. Binalaan niya si Estela laban sa pagtataksil sa kanya, na binibigyang diin ang lalim ng pangako ni Eki sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Eki ang kanyang winning streak, na nakamit ang mga tagumpay sa kabuuang 16 na laban. Nag-aalok ang instruktor na si Yori ng suporta sa mga sandali ng pagkapagod, lihim na nagbibigay kay Eki ng tanda ng paghihikayat mula kay Estela. Kasama sa kilos ang isang piraso ng buhok ni Estela, na nag-aalok kay Eki ng panibagong determinasyon para sa kanyang mga paparating na laban. Samantala, nananatiling dedikado si Estela na manalo sa kanyang mga laban upang matupad ang pangakong harapin si Eki sa finals. Si Eki ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng paghiling kay Akaze na ayusin ang isang pulong sa kanyang ama, si Itsuki Korogani. Sa panahon ng pagpupulong, kinikilala ng kanyang ama ang mga tagumpay ni Eki sa mga selection match, ngunit tahasang nagpahayag ng mga reserbasyon tungkol sa kanyang nakitang kawalan ng talento. Ang mga salitang ito ay malalim na nakakaapekto kay Eki, na nag-udyok sa kanya na mapagtanto na siya ay naghahanap ng pagpapatunay sa maling lugar. Habang papalapit ang oras para sa huling labanan ni Eki laban kay Tokatudo na dapat gawin, ang Ethics Committee ay nagbigay ng banta kay Eki na aalisin ang kanyang estado kung siya ay matalo. Gayunpaman, nag-aalok sila ng kompromiso kung manalo si Eki laban kay Tokatudo, ibababa nila ang pagdinig. Nag-aatubili si Eki na sumasang-ayon sa mga tuntuning ito, na nagtatakda ng yugto para sa isang mahalagang hamon at paghaharap. Sa masalimuot na web ng mga labanan, personal na pakikibaka, at panlabas na panggigipit, nakita ni na Eki at Estela ang kanilang sarili na nag-navigate sa isang masalimuot na landas habang kinakaharap nila ang mga hadlang sa kanilang relasyon. Ang lakas ng kanilang pagsasama ay lalong nagiging maliwanag, na nagtutulak sa kanila na sumulong sa kabila ng mga kahirapan. Ang mga laban, kapwa sa loob ng arena at higit pa, ay humuhubog sa kanilang mga karakter at nagbibigay liwanag sa katatagan na kinakailangan upang ituloy ang kanilang mga pangarap sa harap ng walang humpay na mga hamon. Kinabukasan, pinag-isipan ni Eki ang mga salita ng kanyang ama at ang walang pag-iimbot na mga aksyon ni Tokatudo sa pag-aalaga sa mga mahihirap na bata, at pagbibigay sa kanila ng lakas ng loob.
Ibinaba niya ang tingin sa kanyang walang halagang espada, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Samantala, kausap ni Tokatudo ang kanyang ina sa telepono, at dumating si Shizuko. Tinatanggap siya ng Yodakata, at humingi ng paumanhin si Tokatudo sa paghiling sa kanya na pumunta. Tinatanong niya kung alam ni Shizuko na siya ang susunod na kalaban ni Eki. Kinumpirma ni Shizuko na talagang alam niya ang tungkol dito, at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa mga kadudad-ang pamamaraan ng Federation. Sinabi sa kanya na wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanilang desisyon. Kahit na narinig niyang masama ang kalagayan ni Eki, naniniwala siya na siya ay nasa larangan ng digmaan na ibibigay ang lahat para talunin siya. Idinagdag nito Katudo na hindi siya maaaring magpabeya kapag nakaharap sa kanya. Kailangan niyang ipaglaban siya ng kanyang puso at kaluluwa. Tinanong niya si Shizuko kung hihilingin niya kay Eki na umalis sa labanan. Sinabi sa kanya ni Shizuko na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito, at kalaunan ay tinanong si Alice kung dapat niyang pigilan si Eki sa paglahok sa labanan. Sinabi ni Alice kay Shizuko na siya lang ang makakahanap ng sagot dito dahil siya lang ang nag-iisang tao sa pamilya nila na pinagkakatiwalaan ni Eki, at naiintindihan niya kung gaano kalakas ang pasya ni Tokatudo mula sa kanyang karanasan sa nakaraan niyang pakikipaglaban sa kanya. Tinanong ni Shizuko ang sarili, iniisip kung ipagmamalaki niya ang pagpunta sa pambansang kompetisyon pagkatapos ng ganoong laban, hindi alintana kung siya man ang mananalo sa labanan bilang default kung utters or mananalo si Eki laban sa kanya kung siya ay lalabas. Ipinaalala sa kanya ni Yodakata na ang laban ay maaaring ayusin ng ilan sa mga nasa hustong gulang ng Ethics Committee, para matupad ang kanilang mga makasariling hangarin at sabihin sa kanya na kailangan niyang lumaban sa paraang maipagmamalaki niya ang kanyang sarili. Samantala, nagsasanay si Estela para sa sarili niyang laban. Mamaya, ang huling laban sa seksyon ng paaralan ay inihayag na may 6 na laban sa 6 na magkakaibang lokasyon, at ang mga mananalo ay makakatanggap ng mga tiket sa 7-Star Battle Festival. Kaharap ni Eki si Tokatodo, isa sa mga kinatawan ng paaralan, at ang mga manunood ay sabik na naghihintay sa labanan sa pagitan nina Eki at Tokatudo, na ipinapalabas sa TV. Pinag-usapan ng direktor at ni Sikyo ang nalalapit na laban ni Eki, at kung paano nagawang manipulahin ni Akaza ang sitwasyong ito para ayusin si Tokatudo bilang kalaban ni Eki, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manalo laban sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang maalamat na God Warrior, si Nango, na ikinainis at ikinagulat ni Sikyo. Nag-away sila sandali, at tinanggap siya ng direktor na nagtatanong kung pumunta siya dito upang makita si Tokatudo. Ipinaalam ni Nango na bagamat paborito niyang mag-aaral si Tokatudo, talagang pumunta siya upang makita ang pagganap ni Eki dahil siya ay mula sa isang maharlikang pamilya. Biglang sumali si Akaze sa pag-uusap at nagmumungkahi na maaaring kanselahin ang laban. Nakasaad sa anunsyo na hindi pa dumarating si Eki at kung hindi siya sumipot sa loob ng 15 minuto, si Tokatudo ang idedeklarang panalo. Tinanong ng direktor si Akaza kung bakit hindi pa dumarating si Eki, gaya ng ipinangako niya na isasama ng Federation si Eki sa kanilang sasakyan. Nagkibit-balikat lang siya at sinabing baka may miscommunication siya at kapag pinuntahan siya nito sa kotse, nakaalis na si Eki mag-isa. Sinabi sa kanya na hindi bata si Eki kaya dapat ay ayos lang siya, maliban na lang kung siya ay bumagsak sa daan, tapos tumawa ng masama si Akaza. Samantala, pagod at nanghihina, naiisip ni Eki ang mga salita at paghihirap ng kanyang lolo para makarating sa campus. Bumangon sa kanya ang pag-aalinlangan kung pinili niya ng walang pananagutan na mamuhay ayon sa moto ng kanyang lolo na huwag sumuko, at sa makatuwid ay kailangang patuloy na mamuhay ng higit sa kanyang mga kakayahan. Ang kanyang pagdududa ay nagtanong sa kanya kung paano niya matatalo si Tokatudo kapag walang may gusto sa kanya at sinabi sa kanya kung bakit siya napunta sa isang mahinang espada. Sa sandaling iyon, nahanap siya ni Shizuko at pinaharap siya sa kanya, na sinasabi sa kanya na ayaw niyang kalabanin niya si Tokatudo ngunit hindi rin niya ito pipigilan. Ipinahayag niya na gusto lang niyang makita siyang masaya at gusto niyang patuloy itong ngumiti, lahat kasama ang mga estudyanteng sinanay niya, ang mga miyembro ng Student Council, si Yori, ang babaeng reporter, at si Eki ay hinihikayat at pinapasaya siya. Ipinaalala sa kanya ni Shizuko na pinasigla niya ang lahat, at lahat sila ay nangangarap dahil sa kanya at hindi siya nag-iisa.
Sa wakas ay nakita niya si Estela na tuwang-tuwang kumaway sa kanya, at ipinakita sa kanya ang medalyang nakuha niya sa pagkapanalo sa mga laban, at sa wakas ay nagkakaroon ng pagkakataong makilahok sa 7-Star Festival tulad ng ipinangako nila. Sa kanyang bagong determinasyon at layunin, nagpa siya si Eki na makilahok sa labanan at makarating sa arena. Pumasok sina Tukatudo at Eki sa larangan ng digmaan, at ang karamihan ay sabik na naghihintay sa pagsisimula ng labanan. Humingi ng paumanhin si Tukatudo kay Eki, na ipinagtapat na hindi niya maiwasang matuwa sa kanilang laban mula nang una niya itong makita. Ibinahagi ni Eki ang parehong damdamin, nangako na hindi siya magpapakita ng kahihiyan sa kanya or sino mang sumuporta sa kanya. Sumusumpa siya na ibibigay ang kanyang pinakamalakas na pagsisikap para talunin siya. Ipinatawag nila ang kanilang mga espada, at magsisimula na ang huling labanan. Sinimulan ni Eki ang kanyang pambungad na pag-atake at tinawag ang kanyang ultimate technique, Idoshire, sa simula ng laban, na ikinagulat ng lahat. Si Estela, gayunpaman, ay nananatiling kalmado, naniniwalang nagpa siya siyang lumaban ng direkta nang hindi gumagamit ng anumang mga trick upang manalo. Napagtanto ni Tukatudo kung maiiwasan niya ang kanyang mga pag-atake ngayon, tiyak na mananalo siya sa labanan. Si Eki ay mas mababa sa lakas kumpara kay Tukatudo, ngunit inilalagay niya ang lahat sa matinding sandali upang mapunta ang isang perpektong indayog. Para maghanda para makalaban sa kanyang ultimate lightning slash attack, ngunit ipinatawag ni Eki ang kanyang ikapitong espada at hinampad siya bago siya makalaban. Si Tukatudo ay bumagsak sa lupa, at sa gayon ay lumabas si Eki bilang panalo, na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Akaza kung sinasadyang nagpatalo si Tukatudo, ngunit ipinaliwanag ni Nango na ginamit ni Tukatudo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para kontrahin si Eki, na pinalawak ang kanyang limitasyon sa huling sandali upang hampasin siya ng higit pa. Si Sikyo ay nagmumungkahi ng pagbibigay ng pangalan sa bagong pamamaraan na ito na Ritsu, na isang bagay na mas mahirap gawin kaysa sa ibang pamamaraan. Dahil sa pagkapanalo ni Eki, hindi makapaniwala si Akaza at sumigaw na imposible ito at gagawa siya ng isang bagay para suron ang tagumpay ni Eki, ngunit sinabi ng direktor na huli na ang lahat dahil napatunayan na ni Eki ang kanyang sarili, at wala nang makakaila sa kanyang tagumpay. Habang nagpupumiglas si Eki na hindi bumagsak, sinubukan ni Akaza na atakihin siya, ngunit ipinagtanggol siya ni Estela at hinarap si Akaza para sa paghamon kay Eki sa ganoong kondisyon gamit ang kanyang espada, at sumugod kay Eki na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya. Napagtanto ni Eki na ang pagmamahal ni Estela ang nagligtas sa kanya, at tinanong siya kung magiging pamilya niya ito. Tinanggap niya ang proposal at pumayag na maging asawa niya. Lahat ay nag-cheer kay Eki at Estela, at tinanggap ni Shizuko ang realidad ng kanilang relasyon. Samantala, nakatanggap si Itsuki ng tawag mula sa Emperor ng Vermilion na ama ni Estela, na nagpaalam sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa proposal ni Eki kay Estela. Mabilis na humingi ng paumanhin si Itsuki, ngunit tinanggihan ito ng emperador na nagmumungkahi na ang kanilang mga anak ay dapat hindi masama sa mga problema ng mga pamilya at hangarin para sa kanilang kaligayahan. Mamaya, ang mga nanalo sa selection match para sa 7-Star Festival ay inihayag, sina Eki, Canada, Alice, Estela, at dalawa pang babae. Sila ay lalahok sa 7-Star Festival Tournament bilang mga kinatawan ng paaralan. Pagkatapos ay tinawag ng direktor si Tukatudo sa entablado kung saan inanunsyo niya si Eki bilang kanilang bagong pangulo, at ang madla ay nag-cheer para sa kanya bilang kanilang pinuno. Ipinapahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa kanya, at pinasasalamatan siya ni Eki sa kanyang paglakas. Hinihikayat siya ni Tukatudo na dalhin ang pag-asa ng mga natalo at maabot ang tuktok ng torneo ng 7 stars na may bandila ng paaralan, at ipinangako niyang gagawin ito. Nang maglaon, nagtapat si Eki kay Estela. Akala nila noon ay wala siyang pakialam sa mga opinyon ng iba basta alam niya ang kanilang halaga, ngunit ang pagkilala ng iba ay talagang masarap sa pakiramdam, lalo na ng isang taong gusto niya.